Una, tatanungin natin kung ang SKU natin ay nagtatapos sa -0. So, tingnan nyo lagi yung last two characters. So, gumawa tayo ng logical test na kapag ang dalawang last character nitong SKU ay equals sa -0. Okay? So, makakabuo tayo ngayon ng logical test na true or false. So, nakabuo na tayo. So, ilalagay natin sa if. Sa loob ng if. Yung if na yon, start niya ay logical test. So, meron na tayong logical test na ito yung pinaka-logical test natin. Okay? Na kapag ang right, ang two characters to the right ng SKU natin ay equal sa -0, anong sagot natin? Anong gusto nating isulat? Same. Same, di ba? So, pagka same, i-click nyo lang yung cell nung kinalalagyan nung SKU, nung items. Kasi same lang siya. Di ba? Otherwise, kapag hindi same, ano yung gusto mong gawin? Ano yung gusto natin gawin kapag hindi same? Kapag false siya? Lagyan ng minus. Lalagyan natin ng -0. So, lalagay natin ito, i-concatenate natin sa double quotation, -0. And then double quotation. Then close. Then enter. So, pag drag mo yan, kahit ilan pa yan, kukuhanin niya lahat yan. Okay? So, yan na yung combination ng pinag-aralan natin. Okay? Sa una, nakakalito. Pero pagka pinag-aralan nyo yung pinaka-basic, kaya kailangan matandaan nyo, ano ba yung basic ng if function? Ano ba yung basic ng concatenate? Ano ba yung... Kasi, dyan nag-i-start yan bago kayo makabuo ng mga application or mga functions na pinagsama-sama nyo. Kasi ito, pinagsama-sama natin. Okay? So, yan yung intermediate natin. Okay? Hindi pa advanced yan. Intermediate pa lang. So, clear? If function pa lang ito. Paano kung yung if function, haluan natin ng VLOOKUP? Okay? So, yan. Pupunta rin tayo doon. Okay? So, basta alamin yung if function. Ang if function, meron tayong logical test na answerable by true or false. Kapag ka true, anong gusto nyong gawin? Anong gusto nyong isulat? Anong gusto nyong mangyari? Kapag ka false, ano naman yung gusto nyo? Okay? So, yun yung if functions natin. So, clear? Meron pong tanong? Wala? Okay lang? So, ulit tayo. Sample? One more sample. Another sample, hindi ko lang alam kung meron ako rito. Pero ang ginagamit yan is kailangan ang raw data natin ay complete. Kapag pinindot-click niyo yung control asterisk, mag-highlight siya. Okay? Hindi mo pwedeng tawagin na complete data or good data kapag itong one row ay wala. Okay? Kulang. Or complete row ay complete column ay wala. Or, wala kang header na isa. Okay? Hindi mo siya pwedeng tawagin na complete data or good data. Okay? Kasi meron tayong mga application na ginagamit, halimbawa, yung filter. So, kapag nag-filter kayo ng kulang-kulang siya, ang maipipilter mo lang hanggang dito lang. Hindi kasama yung dulo. Unless, idadrag mo siya hanggang dulo. Okay? Dadrag mo siya. Paano kung isa lang mismo wala?
Aling wala? Isang cell. Kapag isang cell, okay lang siya. Pag isang cell lang. Ah, Pag isang cell lang, halimbawa ito, pwede pa rin siya. Kasi meron pa rin nag-uugnay na buo dito eh. So, okay lang yun. Okay? So, yun yung good data natin or yung tinatawag nating complete data. Yung raw data natin. Okay? So, ito yung gagamitin natin ngayon. Pwede natin gamitin, let's say, SUMIF. Okay? So, dito, halimbawa ay, ilan ba yung Mastercard? Ilan yung Mastercard dito? Ilan yung Visa? So, pag kumuha kayo ng unique values, i-copy nyo muna. Copy muna natin. Okay? Control Shift down. Then, punta tayo sa taas. Let's say, i-copy natin dito. Paste. Okay. Paste natin dito. So, ito yung data natin. Pero, tanggalin natin yung duplicates. So, meron tayong shortcut dito na data and then remove duplicates. And then, okay. Meron tayong header. Then, okay. So, ibig sabihin, meron lang tayo ng 5. Okay? Mawawala na yung lahat ng duplicates niya. Okay? So, meron lang tayong Mastercard, American Express, Visa, PayPal, and Discover. Kapag chinek nyo yan, kapag pinilter nyo, ang shortcut ng filter is DFF, makikita nyo ay 5 lang dito. Okay? Kasi pag nag-filter kayo, wala yung mga duplicates. Yung unique lang ang inilalabas niya. Okay? So, halimbawa, filterin natin yung American Express. Ilan yung American Express natin? So, 21 out of 200. So, ibig sabihin, meron tayong American Express na 21. Okay? So, paano natin mabibilang yon? Alt AC, tanggalin natin. So, dito tayo sa count. Okay. Ay, dito pala. Okay? So, i-count natin siya. Ilan yung Mastercard natin? Ilan yung American Express? Ilan yung Visa? Ilan yung PayPal? Ilan yung Discover? So, pag tinotal mo siya, kailangan ang total niyan ay 200. Okay? Kasi 200 yung data natin eh. So, kailangan total dito ay 200. Okay? So, paano natin bibilangin siya? Meron tayong, sino nakakaalam ng count if? Count if. Okay? Ang count if, meron tayong criteria. Okay? So, meron tayong range. Ang range natin, ibig sabihin ng range, yung pinaka-complete, yung data natin, halimbawa ay column E. Ang range natin is from E4 to the last. Yun yung range natin. Combination of cells. So, yun yung range. Okay? And then, yung criteria natin, hahanapin, kumbaga, bibilangin niya to out of this range. So, yun yung formula natin, yung function natin. So, ang function natin ay equals count if. Okay? Count if. Dun muna tayo sa if. Yung if at saka ifs, parehas lang yan. Kaya lang, ang pagkakaiba lang, yung ifs, pwede kayong maglagay ng more than one criteria. Okay? Kaya siya merong plural, ifs. Okay? So, yung if natin, pag na-highlight nyo, naka-highlight na siya, di ba? Kahit hindi nyo i-completohin yung tinatype nyo, kapag naka-highlight na, i-click nyo lang, i-press nyo lang yung tab. Okay? Pag press natin yung tab, automatic, siya na yung mag-enter nung open parenthesis. Okay? So, ano yung range? Ang range na tinatawag natin ay yung range natin is yung combination, multiple cells. So, magiging range natin dito is from, saan ba natin bibilangin yung criteria? So, from E4 to the last. So, click natin yung E4. So, hindi natin i-drag, kundi ipipress natin yung Control Shift down. Kasi continuous naman yung data natin. So, Control Shift down.
Okay? Kaya lang, naka-relative tayo. Kasi pag dinrag natin yan, magiging E5 to E2O4. Pag dinrag natin pababa. So, kailangan, naka-absolute tayo. So, kaya pipress natin yung F4. So, kaya una natin tinag-aralan yung multiplication table kasi lagi siyang ginagamit sa functions. Okay? So, F4, then comma. Kapag kinlik natin yung comma, nakita nyo naka-bold yung range. Kapag nag-click tayo ng comma, ito naman yung mag-bold. Ibig sabihin, yung criteria ang i-enter nyo. So, ito yung mga arguments natin. Functions, name of functions, and then yung mga arguments tayo. Okay? So, comma. Ano yung criteria natin? Ang criteria natin ay yung cell to the left. So, click nyo lang siya, arrow left, yun na siya. So, bali L4. Kapag nakalimutan yung i-enter yung close parenthesis, siya na mismo yung mag-enter, yung Excel na mismo. So, pag in-enter natin siya, 36. So, ibig sabihin, meron tayong 36 Mastercard dito. So, drag nyo siya. Drag natin. So, meron tayong, ang total niyan, ang shortcut nito is alt equal summation. So, meron tayong 200. So, ibig sabihin, sa Mastercard, meron tayong 36 entries. American is 21, Visa is 66, PayPal is 58, and Discover is 19. So, pwede nyo rito gamitin. Kung marami siya, gamitan nyo ng conditional formatting kasi hindi nyo naman ma-identify kagad sa unang tingin. Sa conditional formatting, yung max, okay, or yung large, yung 5 pinakamataas. So, ma-i-apply nyo rito. So, dito, automatic, magbibigay siya ng kulay kung nakita nyo yung pinaka-maximum or yung sinet nyo dun sa conditional formatting nyo. Okay? So, yun yung gamit ng COUNTIF. Basta tatandaan nyo sa COUNTIF, meron tayong range, and then sa range na yon, meron tayong criteria. Yung criteria, bibilangin natin dun sa range kung makailang nag-appear. Okay? So, yun yung COUNTIF. Kaya tinawag siyang COUNTIF, bibilangin niya. If the criteria is met from the range. Okay? So, may tanong siya? May tanong kayo? Sa COUNTIF? Ano naman yung SUMIFs? SUMIF pala. Wala muna tayong S. SUMIF. Ganun din. Meron tayong criteria. Meron tayong range. Nadagdagan lang ng isa. Ano yung nadagdag natin? Siyempre, yung isa sum natin. Okay? Yun lang yung nadagdag niya. Sa SUMIFs, ganun din. Kaya lang meron tayong more than 2 criteria or more than 1 criteria. Okay? SUMIFs. Okay? Sum naman natin. SUMIFs. SUMIF. Okay, dito ay COUNTIF. Okay, so dito okay. SUMIF equals SUMIF. Okay? Sa SUMIF, meron tayong range. Yung range is the same as the COUNTIF. Okay? Yung criteria is same as the criteria of COUNTIF. Okay? Yung sum range, kapag nakikita nyo merong bracket, okay, optional siya na pwedeng wala, na pwedeng meron. Paano i-apply yun? Kung ang range nyo ay number na yung criteria nyo doon hahanapin, pwedeng wala ito. Halimbawa, ang criteria nyo ay greater than 100. Lahat ng greater than 100, isasama nyo rito. Pwedeng wala na rito. Okay? Pero kung ang range nyo at ang criteria nyo, like for example, ay text, hindi siya pwedeng mawala. Okay? Yung sum range. Ano yung isasama nyo? Kaya ang tinawag natin SUMIF eh. Kailangan meron tayong isasama. Okay? So ano yung range natin kanina? E4. E4 to Control Shift down F4, then comma, criteria natin ay L4. L4, same, then comma. Ano yung sasam natin? Let's say isam natin ang sales. Okay, sales. Isasam natin lahat nung nabenta
ng Mastercard, American Express, Visa, PayPal, Discover. So, ganun din siya. Sum range, punta tayo ngayon dito sa from J4, Control Shift down, then F4. Okay. Lagi nyo lang tatandaan, kapag gumamit kayo ng sum if, kung ano yung number of row nito, isa rin ito. Okay? Kapag ka naiba siya, like for example, ito ay 2, 2, ito ay 2, 3, hindi mag-error siya. Okay? Ibig sabihin, mas marami yung range nyo kaysa dun sa sum range. Kaya kailangan parehas. Kung saan siya nagsimula at nagtapos, ganun din dito yung sum range. Kasi hanapin niya tong criteria natin dito sa range at isasama niya kung ano yung nakatapat. Okay? So, enter natin. So, ibig sabihin, meron tayong 278. So, depende sa inyo kung anong format ang gagamitin nyo. So, meron tayong format, Control Shift 1. Yun yung format cell natin. Okay? Matagal lang. Control Shift 1. So, depende sa inyo kung gusto nyo ng currency ng dollars. So, click nyo lang siya USD or dollars. Ang currency and accounting, ang nagkaiba lang siya ay yung posisyon ng yung USD or yung AED. Okay? So, ito siya. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Whether ay or yung walang currency, or yung meron, or yung accounting, or yung number. Okay? So, yung walang decimal point. Kung gusto nyo ng walang decimal point, 0 nyo lang siya, then wala nang decimal point. Okay? Gusto nyo naman number, okay din. Okay? So, clear tayo dito. Pero kung meron, halimbawa, meron pang isang equals around between halimbawa, marami kayong data. Okay. Ayaw nyong ipakita yung 0. Pero syempre dito, kita nyo yung 0. Ito, tricks lang ito. Nakita nyo meron kayong 0. Ayaw nyo may 0. Gusto nyo, pag 0, hindi siya nakikita. Blanco siya. Anong gagawin nyo? Delete. Hide. Paano hide? Kasi isa-isa nyo na pag in-hide nyo. Palitan yung color white. Pero pag pinili nyo, isa-isa nyo nga. Diba? Or, otherwise, kapag pinili nyo siya, merong Control F na 0 lang ilalagay nyo. Then, match the case. Then, okay. Kasi pag hindi nyo minatch the case, kunyari mo, 550. So, isi-select nyo rin yung 550. Okay? So, yung paggamit, halimbawa, ito ay 10. Ito ay 550. Okay? So, ganito paggamit ng either Control H or Control F. Yung find natin or yung replace natin. Find and replace. Okay? So, sa find and replace, tanggalin muna natin yung match case. Kapag hindi nyo nilagay ng match case, kapag 0 nilagay nyo, find all. Okay? Find all. So, ibig sabihin, nakita niya lahat. Okay? Paano nyo ngayong maya-highlight lahat nung nakita niya? Okay. So, ibig sabihin, yung una naka-highlight niya. Naka-highlight na, di ba? So, i-click nyo lang yung shift. Press and hold the shift. Tsaka i-click nyo yung dulo. Okay? Press and hold the shift. I-click nyo yung dulo. Yan. Na-highlight na siya and then close. So, ibig sabihin na-highlight. Kaya lang, pati yung 550 and 10 na-highlight. Di ba? Ang gusto lang natin i-highlight yung 0 lang. So, ganun yan. So, i-highlight natin lahat, then Control F. Pag 0, match the case. Ibig sabihin, kung ano lang yung gusto mong hanapin. So, find all natin, and then, drag natin, shift natin. Ay, nakita rin pala dito. Zeros. Okay. So, hindi rin pala siya pwede pag yung zeros na ito. Okay? Kasi meron 0 dito sa 10 and then 550. Pero kung gusto nyong mawala yung 0, meron tayong Control 1. Okay?
Kasi yung iba, dito ginagawa eh. Dito sa option. Merong option dito na i-hide niyo yung zero. Kapag ka may zero, hindi siya mag-a-appear. Meron siya nakalagay dito na eto, show a zero in cells that have zero value. Pag in-check niyo yan, hindi siya mag-a-appear. Pero dito ang gagawin natin, format lang. Control 1, punta kayo sa custom. Itong una nito, nakita niyo to? Tanggalin niyo lang yung zero. Tanggalin natin yung zero. Then okay. So, ibig sabihin, hindi nyo na makikita pag zero ang value. Pero, may zero siya, di ba? Nakita niyo rin sa formula bar. Pero dito, hindi nyo na makikita. Okay, let's say, gawin natin zero. Mawala na siya. Okay? So, kung ayaw nyo lang ipakita yung zeros. Okay? So, clear tayo doon? Okay. And then, lagi nyo tatandaan, kapag gumamit tayo ng wild characters in the future, hindi ko lang alam kung maggamit natin sa intermediate, pero sa advanced, maggamit sigurado. Ang question mark ay represent, ito yung wild characters na tinatawag natin na represent na number of characters. Number of characters ang nire-represent yan. Okay? Baka kasama uli sa exam yan. So, yung wild character na wild characters. Wild characters. Wild. Okay. So, wild characters ang tawag natin dito. Itong question mark represent the number of characters. Number of characters yan. Halimbawa ay ang characters nyo ay dog. Ibig sabihin, question mark, 3 dog yan. Okay? So, ibig sabihin, kung ano man yung nasa dulo nito ay, let's say, meron tayong, yan. So, ibig sabihin, ito, so, lahat, yung question mark na yan, represent na 3 characters, yung dog. Okay? Ito namang asterisk nito, represent ng word siya. Okay? Kung ito ay characters, number of characters, ito naman ay word. Ibig sabihin, itong question mark nito, pwede niyo siyang palitan ng yan lang. So, makikita niyo na kaagad yun. So, ibig sabihin, word siya. Yung single, yung itong asterisk nito. Okay? So, yan yung mga ginagamit natin sa wild characters. Yung like, contain. Okay? Contain the word. Ito. Ibig sabihin, lahat ng mga nagsisimula na hinahanapan natin ng dog. Kapag ito ay nakita nyo sa dulo, ibig sabihin, nagtatapos sa dog. Kapag nakita nyo, start at saka sa huli, ibig sabihin, either of the start or sa huli. Dalawa siya. Okay? So, yung the word dog. So, yun yung wild characters natin na pwede natin gamitin. Okay? So, may tanong po? So, clear tayo dun sa wild characters. Okay? Sa count if, sum if, average if. Ganun din sa average if naman. Sa average if, okay? Ibig lang niya sasabihin, isa-sum niya lang yung sale ng master, ay i-average niya lang yung sale ng Mastercard natin. So, alam naman natin, yung pinag-aralan natin sa elementary, kapag ka average, i-average niya lang yung list of numbers. Okay? Equals average if. Ganun din siya. So, range, criteria, and average. So, same as sum if. So, ito, yeah, Mastercard if F4, comma, ito, and then, comma, ito. And then F4, close parenthesis. Then enter.
Okay. So, ibig sabihin, meron lang tayong average na 77.4. Doon sa 36 entries natin, ng total ay 2,789, meron tayong average na benta na 77. Okay? So, ito lang, ganun lang yung ibig sabihin ng average if, count if, sum if. So, pag nilagyan nyo ng S, ibig sabihin, marami ng criteria ang gusto nyong makuha. Okay? Pero pag-aaralan natin yon sa advance. Kung magtutuloy kayo sa advance, yung sum ifs, count ifs, at saka yung mga combination. Tapos sum if, pwede nyo pang gamitin as lookup. Kung ang nilulookup nyo ay number. So, pwede siya. Yung sum if. Okay? So, sum if, tapos na tayo rito. May tanong? Sum if, count if, average if. Wala? Okay. How about count? Okay. Meron tayong count. Equals count. Ang count, ibig sabihin, ay binibilang niya yung number. Number lang. Halimbawa, ito. Ilang number dito? So, meron tayong 6 number. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapag ito ay naging letter, naging text, hindi siya kasama. Okay? So, ibig sabihin, ang count ay ginagamit sa pagbilang ng number. Okay? How about, yun yung count. Okay. How about count A? Or yung tinatawag natin count A. Ang count A, ano naman ang binibilang niya? Binibilang niya yung non-blank cell. So, ano ibig sabihin nun? So, lagay natin dito. And then, so, hindi tayo naglagay ng absolute, kaya bumaba rin siya. So, lagyan natin ng A. Count A. Okay. So, 6. Ibig sabihin, kahit number siya or text, bibilangin niya. Except blank. Kapag blank siya, blanco, hindi niya bibilangin. So, 5. Delete natin yung isa. 4. So, pagka blanco, hindi niya binibilang sa count A. Except, kapag meron kayong, di ba, akala nyo blanco, lagyan ko ng space. Lagyan ko ng space. Enter ko. Akala nyo blanco, di ba? Pero, meron siyang space. So, hindi siya, meron siyang character, kumbaga, doon sa loob. Pero, blank as space. So, bibilangin niya pa rin yun. Kasi meron siyang, hindi siya blanco, meron siyang character. One character, pero space. Okay? So, yun yung count A. Count A. Ano pa yung mga nasa count natin dito? So, palakihin natin. Okay. So, meron tayong count A equals count. So, yung blank naman na ito, itong count blank, ibig sabihin, binibilang niya lang yung blanco. Okay, yan lang yung normal na ginagamit dyan. Ito kasi mga iba na ito, yung count color na ito, mga user-defined function yan. Okay, so hindi pa natin pag-aaralan yan. Yan yung mga pwede nyong gawing functions na wala dito sa Excel by default. Kasi minsan, gusto nyong isum. Lahat ng kulay yellow, gusto nyo isum. Di ba? Lahat ng kulay red. Okay. So, meron din. So, user-defined function na yan. Matututunan nyo yung user-defined function kapag nag-advance macro. Sa macro yun. So, gagawa ka mismo ng functions mo. Okay? So, sa 3D reference. Ano ba yung 3D reference? Ang 3D reference nating tinatawag ay yung meron tayong magkakamukhang table in different sheets. Okay? Meron tayong 5 sheets. Store 1, store. So, lakihan natin. Okay?
Okay. So, pare-pares lang siya. Pero, ang gagawin natin dito ay ito-total natin. Yung store 1, let's say meron kayong store 1, 2, 3, 4, 5 with same table. Paano natin isasum yan? Yung iba ang ginagawa, like for example, yung mga normal Excel user lang, yung iba sa inyo, may idea kung paano ginagawa? Equals. Okay? Then, Play Store dito, puntahan nyo rito. Then, plus. Next, plus. Then, idadrag nyo lang siya, di ba? Yun yung ginagawa natin. Eh, paano kung meron kayong 25 stores? Di ba? Matagal. So, yun yung ginagawa ng Excel. So, kung meron kayong 25 stores or meron kayong salesman, 25 salesman, meron silang benta sa iba-ibang items. So, meron kayong table na gusto nyo makita nyo yung summary. Siyempre, lalagay nyo ng summary na ito yung benta nito sa ganitong SKU. Ito ay benta ng isang salesman sa ganitong SKU. Isasum nyo siya, di ba? So, pag inisa-isa nyo siya, matagal. Okay? Ano yung total natin? Total natin ay, let's say, lagyan natin dito, 833. So, delete natin siya. Okay? So, ang pinaka-tricks dito, ang ginagawa ng 3D reference, kung same table lang siya, equals sum. Instead of plus, ang gawin natin, gagawin natin sum. Okay? Sum, and then yung first natin. Yung first. Ano yung isa-sum natin una? Ito. B3. Okay? And then, wala na kayong pakialam dito sa mga nakapagitan. Okay? Ang intindihin nyo, yung nasa dulo. Hanapin nyo kagad yung nasa dulo. Pero, bago nyo i-click yung nasa dulo, i-press nyo muna yung shift. Shift. So, press natin yung shift. Nakita nyo yung formula natin? Ano yung formula natin? Sum, store 1, B3. Okay? Kapag pinrest ko yung shift at kinlik ko yung dulo, magkakaroon siya ng colon. Colon. Okay? So, i-click ko siya. Shift. Then, press ko to. So, nagkaroon siya ng colon store 5. So, ibig sabihin, from store 1 to store 5, kahit na ano yung nasa gitna niyan, isasum niya. Okay, then close parenthesis, enter natin. Okay, and then i-drag natin. That's it. 8833. Same. Ang advantage nito, kahit magdagdag kayo sa gitna, wag lang sa umpisa at wag lang sa pagkatapos ng dulo, i-add niya automatic. So, kunyari, magdagdag tayo. So, paano natin dadagdagan? Kung gusto natin magdagdag ng same table, babaguhin lang natin yung sheet name or yung tinatawag natin header natin sa column. Pwede natin pindutin yung control and then drag natin yung mouse and then i-release natin pag nakita nyo yung plus. Okay? So, gagawin ko siya. Control, i-release ko siya, dadrag ko, nakita ko na yung plus. May plus dun, di ba? So, release ko siya. So, magkakaroon tayo ng ito. Nagkaroon tayo ng store 6. So, yung store 6, ilan yung kanina? 833, di ba? So, ano na total ngayon? 107.16. So, automatic, i-add nyo yun. So, drag nyo lang siya, then drag, then release, 7. So, yun yung pag-copy nyo, control, drag, release. So, same table siya. So, pwede nyo yung baguhin. Okay? Otherwise, yung iba ginagawa, right-click, move or copy, and then create a copy, and then okay, pag same. Kaya lang, dito siya. Kasi ang posisyon natin ay hindi natin pinosisyon yung pag-copy natin. So, pag pinosisyon nyo siya, let's say dito, right-click, move or copy, saan nyo gustong posisyon.
So, ipoposisyon natin ng, let's say dito, after nito. Okay. So, before pala, ito. So, magkakaroon siya ng copy. Unless yung pag rest yung control, i-drag nyo lang konti. Pag nakita nyo yung plus, i-release nyo. So, ayun na siya. Okay. I-duplicate nyo. So, automatic, i-add nyo yan. So, kasama yan sa i-add nyo. Okay? So, kapag nag-copy naman kayo sa ibang sheet or sa ibang workbook, ganun din. So, right-click, move or copy, create a copy, pero saan book nyo gusto i-copy? So, mag-create kayo ng bago, and then, okay. So, ibig sabihin, nag-copy tayo sa bago with the same format, same table. So, kung meron man kayong in-arrange na page layout dito, ganun din siya. Okay? So, yun yung pagka-copy ng workbook. Okay? Sa ibang file. So, clear? So, yun yung tinatawag nating 3D reference. Okay? So, pupunta na tayo sa lookup. Okay, ito yung exciting. So, isa to sa sikat sa Excel. Ito ay hindi nawawala kapag sinabing may interview ka sa Excel. So, hindi nawawala ito. Yung if function, VLOOKUP, pivot table, hindi mga nawawala yan. Mawala na ang lahat. Huwag lang yan. Okay? So, sa VLOOKUP, VLOOKUP, horizontal lookup, so parehas lang yan. Ang pagkakaiba lang ay VLOOKUP at saka yung vertical and horizontal. Okay? So, meron tayong equals VLOOKUP. So, isa-isa natin yung arguments. Kasi yung iba, hindi para medyo familiar sa VLOOKUP. So, pasensya muna dun sa mga nakakaalam na ng VLOOKUP at start muna natin dun sa arguments natin. Okay? So, apat lang ang tatandaan nyo rito sa VLOOKUP. Lookup value, table array, column index, and range lookup. Ano yung lookup value? Yung lookup value, ito yung hahanapin nyo na kamuka doon sa table array. Okay? Ito yung table array natin. Yung lookup value, halimbawa ay hanapin natin yung the word na dog. Okay? Yun yung lookup value natin. Or yung minsan karamihan hinahanap natin dito ay yung items. Or meron tayong numbers with exact numbers. So, yun yung mga lookup value natin. Ang table array naman natin, kung saan natin hahanapin yung lookup value natin. So, yung table array natin, normally, yan yung tinatawag natin table mismo. Or yung file kung saan natin hahanapin. Ang table array, pwede natin makita with the same sheet, with a different sheet, pwede rin siya. And then, a different file. Okay, pwede rin siya. So, yun yung table array natin. Okay? So, yung column index naman natin. Sa table array, lagi siyang, halimbawa, ang lookup value natin ay mag-sample tayo. Dito. Okay? Para madali yung okay. Halimbawa, ito. Ang sinasabi nating lookup value natin dito ay yung 20. Ito yung lookup value natin. Saan natin hahanapin yung 20? Sa table array. Ang table array natin ay ito. Ito yung table array natin. Okay? So, yung lookup value natin, hahanapin natin dito. Di ba? Hanapin natin dito. Sa 0, 5, 10, and 20. So, sa lookup value, meron tayong tinatawag na approximate and exact. Yung approximate na sinasabi, ibig sabihin, hinahanap natin, yung lookup value natin ay number. Kaya tinawag natin approximate. Okay? Pero pag sinabi natin exact, ang hinahanap natin ay text. Normally, ginagamit ang VLOOKUP sa mga text. Kasi yan lang naman karamihan gamit niyan eh. Sa exact, which is ang lookup value natin ay text, pero ang
Pero ang range lookup natin ay either false or true or 0 and 1. 0 and 1. Pwede rin yan. Okay? So, lookup value natin dito ay number 20. Hahanapin natin dito sa table array natin. Ang table array natin ay 2 column. Saan natin anong column natin hahanapin yung 20? 1, B. Dito sa column nito. Sa column nito, di ba? So, ang table array natin, lagi siyang nagsisimula doon sa column na hinahanapan natin ng lookup value natin. Tapos, pakanan siya. Hindi siya pwedeng bumalik ng pakaliwa. Halimbawa, itong name nito ay nasa kabila. Ito ay nandito. Hindi siya pwede. Kasi ang hanapin natin ito eh. Di ba? Ito ay ipapares natin dito at ito ang kukunin natin. So, lagi siyang pakanan. Okay? Ang lookup value natin na hanapin natin sa table array, pero yung result na gusto nating makuha, lagi siyang nasa kanan. Okay? So, ang column index number na natin, bibilangin natin dun sa lookup value na hinahanap natin sa table array, nasan siya? Pag ilang column yung gusto nating result. Halimbawa ito, ilang column siya yung gusto nating result? 2. So, 2 yung magiging column index number natin. So, halimbawa, ito yung lookup value natin, which is 20, and then comma. So, mag-highlight yung table array natin. Yung table array natin ay ito. So, i-highlight niya. Pwede niyo siyang i-highlight ng buo, BC. Pwede niyo rin i-highlight ng ito lang. Okay? Pero, lagi siyang, normally lagi siyang absolute kapag in-highlight nyo. So, kapag hindi siya absolute, meron siyang technique kapag nagkuha na tayo sa advance, yung bilang ng number, yung column index. Mabibilang nyo siya. Kapag nalaman nyo yung position ng $sign. Okay? So, sa ngayon, ilalagay natin ay full absolute, comma. So, from left to right tayo, di ba? From left to right. So, ibig sabihin, from here to here, ilang column? So, 2. So, 2 yung magiging column index natin. Comma, itong kapag ka true or omitted, pwede siyang omitted. Pwede siyang wala. Yun yung tinatawag nating approximate match kasi number lang hinahanap natin. And or true, pwede nating gawing true or pwede nating gawing number. Like for example, 1, 2, 3, 4, kahit anong lagay nyo. Automatic, true yun. Wag lang yung false. Kapag false, ibig sabihin, text ang hinahanap nyo exact. Dalawa lang pwede nyo gamitin. Either false or 0. False or 0. Pero kapag true, either omitted siya, wala siyang nakalagay, or true or number. Any number, pwede siya. Okay? Comma, true or 1, pwede siya. Then, enter. So, ibig sabihin, name 4. Okay? So, name 4 siya. Bakit approximate? Kapag 19 ang hinanap mo, ibig sabihin, below na siya. So, ito na yung kukunin niya. Okay? So, kapag 6, ito na yung name 2. Kasi approximate siya. Okay? Ano yung gamit? Hindi pwedeng gamitin yung number, yung exact sa number siya. Pwede na. Pwede, kaya lang pagka 19 ang nilagay mo, NA na siya. Mag-error. Mag-error na siya kasi hindi niya makita yung 19 eh. Walang 19, di ba? Kasi pag exact ang ginamit natin, kapag 0, pwede siya, kaya lang 20 lang hanapin niya. Pero pag nang 19, mag-error na. Error na magiging result na. Kasi hindi niya makita yung exactong 20 eh. So pag siniro niya or false, NA na siya kasi hindi niya makikita. Kasi 19 lang hinahanap natin eh. Hindi naman 20 eh. So ang gamit nito, nung approximate net, natatandaan yung gumamit tayo sa exam, ay sa grades. Ang nilagay natin ay, let's say, pag ginamit niyo yung approximate, lagi siyang nakasort from lowest to highest. Okay? Lagi siyang nakasort. So, pwede mix. Hindi. So, 60, let's say, lagyan natin ng grades. So, grades naman ito. So, 60, ano yung ginawa natin dati? Let's say,
Pass. Wait. D, 70, C, and then 80, B, 90, A. Okay. So, dyan nalilitaw yun kapag ka 61, D. Kapag ka 82, B. Kapag 95, A. So, pwede rin siya. VLOOKUP. Dati ginamit natin if, di ba? Kaya lang sa if, marami. So, dito, pwede natin gamitin yung VLOOKUP na approximate. So, pwede natin gamitin as calculation of grades. Okay? Using VLOOKUP. So, ganun din siya. Okay? Basta lagi nyo lang tatandaan, kapag approximate 1, and then false, kapag exact, either false or 0. Ito rin yung gamit sa match. Okay? Parehas lang siya. Almost parehas lang siya. So, sabihin ko sa inyo yung difference pag pinag-aralan natin yung match. Pero ang result ng match ay number. Lagi niyo tatandaan, ang match ay number. Ito ay, ang result nito ay either text or number. Kung ano yung hinahanap natin. Kasi ang match, sasabihin niya kung pang ilang column or pang ilang row yung hinahanap natin. Pero meron din siyang lookup value at saka table array. Okay? So, clear na tayo dun sa VLOOKUP. Clear na. Okay? So, dito, hahanapin natin ngayon, okay, itong test 1, test 2, test 3, test 4, test 5, nitong mga names nito using VLOOKUP. Okay? So, sino magta-try? Okay. So, dito, commission paid. Okay. So, makikita natin kung ang sale nyo ay nasa 55,000, ito yung magiging commission rate nyo. So, pag hinanap natin yung commission rate, then multiply by the salary, so makikita natin kung ano yung magiging result. So, nakita nyo to, ano to, number yung hinahanap natin, di ba? So, lagi siyang nakasort. Kasi number yung hinahanap natin. So, ibig sabihin, pag dito, equals, VLOOKUP, hanapin natin yung 55,000, anong rate siya? So, pag rate, let's say, ito ang lagay natin, hanggang dito, ito yung table array natin. So, F4, 2. So, pang ilang column? Pang 2, di ba? Nasa lookup value pa lang. Yung Ha? lookup value, wala. Lookup value. Lookup value. So, hindi natin nalagyan ng lookup value. Ito, comma. Okay? So, 2, pwede natin i-close yan or pwede natin lagyan ng 1. And then, enter. So, ibig sabihin, itong 55,000, under siya ng 6%. Okay? So, i-multiply natin mismo dito sa sales. So, ito siya. So, ibig sabihin, ang nakuha nating percentage dun sa 55, ito, 6%. So, ngayon, sa 6%, let's say, percentage nung na-sale niya. Or, percentage commission bracket nito. Okay? Pagka commission, pagka dun sa based on the sales, i-multiply nyo lang yung sales. So, ibig sabihin, ito yung commission niya. 6%. Okay? 6% ng 55,000. So, yun yung magiging commission niya. So, pag binago natin to, let's say, gawin natin 10,000. So, magbabago rin siya. Okay? So, sa 10,000, ano na magiging commission niya? Magiging 1%. 1% ng 10,000. Kaya naging 100. Kasi ito na siya. Ito na yung makukuha niya. Multiply natin dito. Ito na yung commission paid niya.
or depende kung ito na mismo yung magiging commission niya, ang gagawin nyo lang dito ay imbes na hanggang dito sa C, pwede nyo siyang i-drag or baguhin na gawin yung hanggang D. So D natin, and then ito ay mababago rin. Hindi na siya 2 kasi pang 3 na siya, di ba? And then hindi na kayo magmumultiply kasi wala nang i-multiply. Ang kinukuha nyo na ngayon ay yung commission bracket. So enter. So ibig sabihin meron kayong 25, 10,000. Halimbawa ay 15,000. So hindi pa rin siya magbabago. Pero kung 25,000 siya, meron kayong 125. Okay? So ayan yung pagkakalculate ng commission base dun sa commission table nyo. Kung meron kayong commission table using VLOOKUP. Okay? So pwede rin yan sa if, kaya lang mahaba. Yung katulad ng ginawa natin dun sa grades. So ganun din siya. Either yung grades or yung VLOOKUP. Either yung if or yung VLOOKUP. So yun ang gagamitin nyo. Okay? So may tanong? Basta ang lagi nyo lang tatandaan, kapag approximate, ano yung ginagamit natin? 1 or true. 1 or true. Kapag exact or yung text na hinanap natin, 0 or false. Okay? 0 or false. Huwag kayong masanay sa ganito, ha? Let's say, yung iba ginagawa, ganito. All, tapos hanapin yung VLOOKUP. Ito. Tapos gaganunin. Sino gumagamit sa inyo ng ganito? Okay, wag niyong gamitin at wag na kayong masanay kasi pang-basic ito eh. Pang-basic, pero wag kayong masanay sa basic na ganyan. Ang kailangan ita-type niyo. Kasi once na nagkaroon kayo ng interview sa Excel, pag yan ang ginamit niyo, tatawagan na lang kayo. Okay? So, ito yung exact units. Okay? So, hanapin natin, meron tayong ang table array pwede rin, kasi wala pa tayo sa naming convention, ang table array pwede nyo rin gawa ng name. Ano yung names? Ang names, like for example, sa cell, halimbawa ay itong cell neto, meron tayong nakalagay na 3.673. Let's say ito ay conversion ng AED to dollars. Yes. Dollars, di ba? So 3.673 AED in $1. So pwede niyo siyang tawagin na USD imbis na H2. Kasi H2 siya, di ba? Kaya lang lalagay niyo rin sa name box, i-click niyo siya, lagay niyo ng USD. Either smaller, hindi naman case sensitive yan eh. Either small or capital, walang problema. Basta i-enter nyo lang. Enter nyo siya. Okay? So ngayon, pag nakita nyo siya, click nyo rito. Asan yung USD? Ito. So pag kinol nyo tong 3.673, hindi nyo na siya i-call as H2, kundi USD na. So kapag gusto nyo mag-convert, like for example, i-convert natin itong units nito into, let's say ito ay AED. Convert natin into USD. Equals, ito, i-divide lang natin sa USD. So, USD na siya. Hindi mo na siya i-multiply ng, i-divide ng, okay. So, ito magiging equals, this divided by USD. Enter. So, ito na yung conversion niya. Yung 4854, magiging 1321 na siya. So, hindi mo na ito call yung H2, kundi yung USD. Yun yung name. And then, pwede nyo siyang itago. Pwede nyo siyang itago yung mismong USD, yung USD na yan. So, itago nyo siya or kulayan nyo lang ng puti or i-hide nyo. Pwede rin. So, hindi ninyo malalaman, lalo na kung pinrotect nyo yung sheet nyo,
hindi nyo malalaman kung ano yung conversion. Kasi hindi nyo makikita kung ano yung USD. Di ba? Unless na lang kung hindi siya nakaprotect, pupunta siya rito sa formulas, name manager, eto USD. Sa H2 makikita niya, puntahan niya ron, kaya lang naka-hide. Kasi meron kayong nakaprotect kayo, di ba? Naka-hide, hindi niya rin makikita. Okay? Kung ano yung conversion na ginamit niyo. So, hindi ba siya, kasi di ba yung ibang name na pag may ginamit ka sa Excel, sinasabi na hindi na siya ginagamit na siya ng system, hindi na siya pwedeng gamitin. Hindi, basta letter. Ang wag lang kayo gagamit ng, like for example, ang name nyo ay ABC1. Kasi basta meron dito. Kasi yung mga nandito, katulad ng XFD1, meron kayong XFD1 dito, yung name ng cell mismo. Hindi nyo pwedeng gamitin yung name ng cell. Pero, number 1 rules dito, walang space. Kailangan walang space. Underscore pwede. Pero space wala. Okay? So, USD walang space yun. So, pwede nyo siyang gamitin. Ito rin, pwede nyo gamitin na file, na name. Halimbawa, i-highlight natin. Control, Shift, Right, and Down. Let's say, sabihin natin ito ay, let's say, Table Master. So, pwede yan. Enter. So, ngayon, ang gagawin nyo rito, hindi nyo na i-call ito ngayon. Ang i-call nyo na ngayon, yung Table Master nyo. Kasi, naka-highlight nyo na kanina eh. So, equals. So, ito, VLOOKUP natin. VLOOKUP. Ano yung lookup value natin? Ito. And then, comma. Saan natin hanapin? Dito sa table array. Ang table array natin, pinangalanan natin Table Master. Pag nakalimutan nyo yung word na Table Master, F3 nyo. F3, ibig sabihin lalabas kung ano yung ginamit nyong naming convention. So, mamimili kayo. Siyempre, matatandaan nyo na. Makukuha na sa isip nyo na, ito pala ginamit ko. So, i-click nyo lang siya. And then, okay. So, mag-enter na siya. Okay? Comma. So, bilangin nyo na lang kung pang ilang ba hinahanap natin. Pang ilang column. 1. Column. 1, 2. So, 2 tayo. Kasi units ang hinahanap natin eh. Units. 2, 0. Kasi exact ang hinahanap natin. Enter. Okay? Then, drag natin. Okay. So, bakit wala? Tingnan natin yung table master natin. Okay. So, ngayon, hanapin natin ito. Copy, F, enter. Okay. Okay. So, error siya. So, bakit error? Magkamukha naman siya, di ba? 4. Okay. Tingnan nyo ngayon kung bakit. Tingnan natin dito. Meron pa pala akong isang hindi na ituro sa inyo, yung len. Ano yung len? Ang len, text formula siya, text functions siya, na binibilang niya yung characters. Okay? So, bilangin natin yung characters nito. Len, ito. Ilang characters siya? 8. Equals, bilangin natin ito. Len. Asa ba yung kamukha niya? 8409. Len 8409. Enter. 11. So magkaiba siya, di ba? Kasi merong extra space kung makikita nyo rito. Meron siyang extra space. Okay? So hindi nyo naman pwedeng i-delete lahat ng extra space dito. So ang gagawin nyo, iti-trim nyo muna to. Iti-trim nyo to. So pagka-trim nyo, equals dito, trim, ito, then enter, then drag nyo, then copy, i-paste nyo ngayon dito. Alt-E-S-V. Enter. So nag-appear na siya. So tingnan natin uli. Bakit hindi nag-appear? Meron siyang apostrophe. Bakit nagkaroon ng apostrophe doon? So, unnecessary character naman yun. So, ilan yung mayroong apostrophe natin? So, pag may nakita kayong ganyan, pwede nyong i-copy yan,
Kung marami siya, pwede nyo i-copy, and then highlight nyo to, Control H, i-paste nyo lang, i-replace nyo lang siya ng blank. Then replace all. So, yun. Okay? So, wala na siya. So, delete nyo na to. Okay? So, nakuha nyo na yung trim nyo. Okay? So, yun siya. May tanong? Ha? Yung trim, removing of Space lang. unnecessary space. Okay? So, pwede siya. So, clear tayo dito? Meron naman, pagbaliktad naman, dito, pwede nyo nalalagyan ng trim. Kahit hindi nyo na i-trim dito sa may file nyo. Halimbawa, nagkabaliktad kayo. Let's say, baliktarin natin. Okay? Ito yung hahanapin natin dito. So, delete natin ito. Equals VLOOKUP. Ito hahanapin natin. Comma. Dito. Ay. Titingnan natin dito. Ito hanapin natin dito. Titingnan natin kung nandito siya. Equals VLOOKUP. Ito. Comma. Dito. Then F4. Comma. Kasi 1 lang to, di ba? Ibig sabihin, one column lang. So, 1 lang nalalagay natin. Kasi titingnan lang natin kung nandun siya. So, blanco siya, di ba? Ngayon, ang titingnan natin, tanggalin natin tong koneta. Okay? So, ngayon, ito, kompleto siya. Kumbaga, wala siyang space. Ito, meron siyang extra space. So, pwede nyo nang i-direct na i-trim nyo rito. Trim na natin yung A. Then, enter natin. Ibig sabihin, kailangan mag-appear yung ito. So, nag-appear siya, di ba? Kasi nandun. Ito, tsaka ito. Kasi yung iba, wala doon. Wala rito. Pero, pinaloob na kaagad natin yung trim dun sa VLOOKUP natin. Okay? So, vice versa. Pwede rin siya. So, una, kapag ito yung kinuha nyo, i-trim nyo muna to. Otherwise, pwede nyo siyang gamitin ng trim dito. Okay? So, clear? Meron naman siya, pwede yun na hindi na kayo gagamit ng trim dito. Pero pang advance ito. Yung, nakita niyo dati yung merong, ano to? Yung array formula. Control shift. Yung merong, ano tawag dito sa may, curly bracket, di ba? Equals, VLOOKUP, ito, saan natin hahanapin? Comma, then, dito sa table master. Okay? Comma, 2, comma, 0. Pero itong table master nito, iti-trim natin siya. Trim natin. Pero itong trim neto, nag-e-expect ng single text lang siya. Eh, maraming text yung in-enter natin, di ba? Kasi table master siya. Kaya kailangan meron siyang array formula kasi maramihan siya. So, click natin yung Control-Shift-Enter. So, Control-Shift-Enter, makukuha niya rin. So, drag natin. So, kuha din siya. Kasi, ang ibig sabihin nito, itinitrim niya. Tinitrim niya lahat nung nakapaloob dito. So, yun yung ibig sabihin niya. Pero nakita nyo, yung formula natin, merong curly bracket. Okay? So, yun yung, kung ayaw nyo mag-trim dito, pero kung nahihirapan naman kayo dito, trim nyo lang dito, then paste nyo rito, then gumamit kayo ng VLOOKUP. Okay? Yun lang yung another option na madali, pero kailangan matutunan nyo muna yung array formula. Okay? Kumbaga, yun yung advanced technique kung paano hindi na kayo gagamit ng trim dito or ipipaste nyo pa rito sa column A. Okay? So, clear? Tanong? Meron tanong?
Sa reading niya lang, reading niya. Kasi hindi naman sa isang, lalo na kung bago kayo dun sa function, hindi niyan makagit kasi maintindihan yun eh. So kaya meron video para pag-aralan niyo siya, and then yung hindi niyo maintindihan, mahirap kasi magtanong ng hindi niyo naintindihan yung tinatanong niyo. So kailangan maintindihan niyo muna kung ano yung tinatanong niyo. At alam nyo yung gusto nyong malaman, kaya kayo nagtatanong. Okay? Hindi kayo nagtatanong dahil sa hindi nyo alam yung tinanong nyo. Ang gulo, no? Okay? So, kaya kailangan practice. So, practice lang talaga. Kasi ako hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako sa Excel. So, ngayon, meron nga akong biniling video, kaya lang ang binili kong video is Excel to Access. So, nagpa-practice ako ng Access. Kasi mas maganda rin yung may alam ka sa Excel, at the same time, maalam ka sa Access. Okay? Pero nagkukuhan pa rin ako sa Excel. Nagti-training pa rin ako. Kaya lang sa mga macro. More on macro yung tine-training ko. Okay? So, dito naman, ganun din. So, type. So, pwede nyong sampulan ito. Ito, hanapin nyo rito sa number. Okay? So, pwede nyo siyang practicein. F8A. So, dito, equals. So, VLOOKUP natin. Ano yung lookup value? Ano yung lookup value? B6. Okay. Saan natin hahanapin? Dito. Pwede nating highlight na pag ganito. Pwede nating highlight na ganito. Okay, so parehas lang din yan. So, F4. Asam naman, sir. Ha? So, sir. Okay. Equals VLOOKUP. Lookup value. Comma. So, wag kayo may i-highlight lahat. Pwede rin yun. Pwede rin naman ito. Okay. Pwede rin ito. Kahit wala yung header. Wag lang yung kulang. Wag lang ito. Kasi kulang yung kite. Wala yung kite. So, pwede lahatan. Itong magmula sa header. At pwede ito. Okay? Pare-pares lang yan. Then, F4, comma, pangilang column? 2, comma, 0. Then, close. Enter. So, yun. Then, pag nakita nyo na yung plus naging cross, double click nyo na lang. Then, bababa na siya. Okay? So, yun na siya. So, madali na lang. Okay? So, clear? Basta, lagi niyong tatandaan, kapag text ang hinahanap, 0. Exact match. Okay? Kapag number, approximate, 1. So, yun lang siya. Okay. So ngayon, kanina, nasanay tayo ng hinahanap natin, yung lookup value natin ay same ng table array. Same sheet. Okay? Ngayon naman, dito sa example natin, hahanapin natin yung lookup value natin sa table array na nasa kabilang sheet. Okay? Na nasa kabilang sheet. So, ang gawin nyo dyan, meron tayong dalawang method na pwedeng gawin. Una, i-name nyo to. Kapag ni-name nyo to, kahit saan pwede nyo gamitin. Sa sheet, wag lang sa ibang file. Okay? Sa same sheet, pwede nyo gamitin yung name. Kasi dito, mag-appear pa rin yung table na ginamit natin kanina. Ito siya, oh. So, nag-appear pa rin siya. So, yung name, ibig sabihin, magagamit nyo siya sa buong worksheet. Okay? Ito naman, equals VLOOKUP. Hanapin natin yung IPA. Saan natin siya hanapin? Table array. Punta tayo ng table 8. Table sheet. Table sheet, then highlight natin.
Either highlight natin to or highlight natin ito. Then F4, comma, pangilan hinahanap natin, producer? Ilang column? 2. So 2, comma, 0. And then close. Then drag. That's it. So meron na tayong data. Okay? So yun yung different sheet naman siya. Different worksheet. Yung iba naman, different file. Pwede pa rin. Yung table array nyo, different file. Okay? Pag different file, kailangan naka-open din. Kailangan naka-open din. Kailangan naka-open din yung working file nyo kapag meron kayong hanapin. Kasi pupuntahan nyo siya. Hindi nyo siya pwedeng hanapin, naka-close pa. Nabubuksan nyo. Hindi. Kailangan buksan nyo muna bago kayo gumawa ng formula. Okay? So, yun yung example natin sa VLOOKUP. So, may tanong? Ano nakikita nyo rito? Ano yung hanapin natin? Code. Code. Nasaan yung code natin dito? Nasa gitna, di ba? Nasa gitna? Ha? So, pag nasa gitna, siyempre, kailangan gumawa muna kayo ng dito. Paano nyo makukuha yung 55? Paano nyo makukuha yung 59? 58? 52? 59? So, ito, magkakamukha lang. At least, bilang nyo kaagad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 6 kayo mag-start and then 2 characters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron tayo. Ano yung kinukuha natin? Nasa gitna. So, nasanay tayo sa left and right. Ngayon naman gagamit tayo ng mid. So, equals mid equals mid. Ito yung text. Saan tayo mag-start? Pang 6. Ilan yung kukunin natin characters? 2. Then close parenthesis, enter. So 55, 59, 58, 52, 59. And then VLOOKUP, ilagay natin dito, comma, saan natin hanapin yon? Yun na yung lookup value natin ngayon. Ito na yung lookup value, yung ginawa nating formula. Okay? Saan natin siya hanapin? Dito. F4, comma, pangilan siya? Ilang column? 2, comma, 0, and then close parenthesis. Enter. Okay? Nag-error. Bakit nag-error? Plus 2 nilagay. Kapag gumamit tayo ng mid, left, ano yung mga function nito? Text function, di ba? Text function siya. Ito, mga text function. Ito, ano siya? Number. So, yung text, hindi nyo pwedeng hanapin sa number. Di ba? Yes. So, pwede nyo, paano nyo i-convert ito? So, tanggalin muna natin to. Tanggalin muna natin yan. Okay. Naka-align siya sa left. Ibig sabihin, text siya. Paano magiging number ito? Marami tayong dati na binanggit. Una, lagyan natin ng double quotation. Pupunta yan sa right. Double negative. Kasi negative times negative, positive. Times text, magiging number. Pangalawa, any number plus 0, same number. Number pa rin yan. Pangatlo, minus. Pangapat, times 1. Any number multiplied by 1, same number. So, depende na sa inyo kung ano yung gagamitin nyo. So, VLOOKUP, gagamitin ko ay double negative, comma, and then ito yung table array natin, F4, comma, 2, comma, 0, then close, enter. Diba?
So, nakuha niya. So, clear? Practicein lang, practice. Practice lang yan. So, kailangan practicein niya talaga. Okay? So, kaya ina-expect ko, pagka start nung klase natin,